Hi mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleserye Ang Abot Kamay na Pangarap dahil nahawa si Annalyn ni Doc Yola. At ayun na nga po, sobrang worried itong si Dr. RG sa kanyang anak at ayun na nga nang pumunta doon yung mayor ng bayan kasama yung mga bodyguard nito. Ayun, at nasuntok ni Dr. RG ang isa sa mga kasama nila dahil sa galit, dahil nagtatanong ito kung ano ba daw at kailan darating yung gamot na kailangan ng mga pasyenteng affected ng TSB virus, kung kaya't inawat ni Zoe ang kanyang daddy RJ at sinabi nito na kumalma lang daw dahil darating din daw yun. Ito namang si Moira, sobrang excited pa na itawag kay Zoe at talagang masaya siya sa nangyari kay Doc Annalyn dahil sabi niya pag nawala daw si Annalyn, si Zoe na daw ang sulong tagapagmana ng kayamanan ng mga tanyag, kung kaya't galit itong si Zoe sa kanyang mami at sinasabi nito na kahit papaano kapatid pa rin daw niya si Annalyn at ayaw niyang may mangyari dito, kung kaya't pinatayan niya ito ng telepono. At ayun, nagalit si Moira dahil enough ni Zoe ang tawag niya. At ayun na nga, ito namang mga nurses, sinabi nila na nahawa daw si Doc Annalyn, kung kaya't balita sa buong Apex ang nangyari. At dahil sa worry ditong si Aling Susan at Diyosa, iyak na iyak, nakita sila ni Lynette na iyak na iyak, kaya tinanong ni Lynette kung bakit ano ba daw ang iniiyak nilang dalawa at hindi nila napigilang nasabi nila na si Annalyn daw ay nahawa daw ng TSB virus, kung kaya't sobrang nag-worried itong si Lynette sa kanyang anak at iyak din ito ng iyak at gusto niyang tawagan si Dr. RJ dahil gusto niyang sabihin dito na iligtas ang kanyang anak. At ayun na nga, kinontak nila si Dr. RJ at nasagot ni Dr. RJ ang tawag ni Lynette at ayun na nga, iyak ng iyak ito kay Dr. RJ at sinabi nito na kahit anong mangyari, iuwi niya daw yung anak nila na buhay, kung kaya't sabi ni Lynette kung hindi niya daw gagawin, siya mismo ang gagawa nun para sa kanyang anak, kung kaya't worried din si Dr. RJ kay Lynette dahil syempre katatapos lang ng operasyon nito, kahit nasabi nito na huwag daw mag-alala si Lynette dahil gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanilang anak. At ayun na nga, dahil sa talagang dumudugo na yung ilang ni Doc Annalyn at sinabi nito kay Doc Lyndon na wag daw sabihin sa kanyang tatay at nanay ang nangyayari sa kanya dahil ayaw niyang mag-worried ang dalawa, kung kaya't sinabi din ni Doc Lyndon na promise daw hindi niya daw sasabihin, pero lingid sa kalaman ni Doc Annalyn, tinawagan ni Doc Lyndon si Dr. RJ at sinabi nito ang sitwasyon ng kanyang anak, kung kaya't worried itong si Dr. RJ at lumapit ito si isang guard at nag-volunteer ito na papasok daw siya dun sa loob ng hospital at gusto niya mag-volunteer at tutulong sa mga may sakit. At ayun na nga, pinapirma siya ng guard ng waiver at lingid sa kaalaman ni Annalyn, nandun na yung kanyang tatay RJ. At ayun na nga, parang nagdideliryo na itong si Annalyn at nang nagulat siya ng biglang may lumapit sa kanya at ayun na nga, nakita niya yung kanyang tatay RJ, kung kaya parang galit pa itong sinabing bakit nandun daw ito at ayaw niya daw na mahawa ang kanyang tatay, pero wala siyang magagawa dahil sinabi ni Dr. RJ na kahit ano daw mangyari sa kanya, importante mailigtas niya daw yung kanyang anak at maiuwi niya ito ng buhay, kung kaya't nagyakapan ng mag-ama at nagiging emotional silang dalawa. Ito naman si Doc Lyndon, talagang pinangako niya kay Doc Annalyn na gagawin niya ang lahat na tutulungan niya daw ito. At yung nurses naman na talagang ginawa ng masama ng kontrabidang nurse ng hospital doon. Nilala niya ang nurse ng Apex doon sa isang room kung saan pinadlock niya ito at hindi niya ito pinalabas dahil may virus daw ito. At itong Moira naman, panay ang tawag kay Zoe at panay tanong kung ano ba talaga at bakit ba daw sinabi ni Zoe na may parating na daw na gamot at
Nagalit pa itong si Moira, bakit daw may gamot na paparating, sana wala daw. At sinabi ni Zoe na hindi lang daw yun para kay Doc Annalyn, para din daw sa lahat. At ayun na nga, balita na nandun na yung mga gamot, at sinabi na din ni Doc Lindon na nandun na yung gamot. Dahil nagdideliryo nitong si Annalyn at lumalabas na yung dugo sa ilong niya, at parang himatay na ito. Tinatawag niya yung mga pangalan ng ninong niya at lolo niya, yung mga patay na mga kapamilya at kaibigan niya. At ayun na nga, parang kinakabahan na si Dr. RJ para sa kanyang anak. Pero guys, sobrang nakakalungkot kasi dalawa na lang ang naiwang gamot na natira, at ang isa ay yung parang may katungkulan sa hospital, at yung isa namang pasyente na ngailangan din ng gamot na yun ay si Annalyn. Pero sa kasamaang palad, parang naubusan ng gamot si Annalyn, guys. Ayun, abangan yung susunod na kabanata. Sobrang intense at nakakaawa ang mga apektado ng virus na TSV, kung kaya lahat ay nagpapanik. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify in my next video. Thank you and bye bye.